barangay captain, si barangay captain Antonieta di sa English kani kay Pai man eh. O may tamis ni kay Pai. Unya sport sa atong representative nga si Ma'am Abueva ba? Siya ang kagawad nga nagrepresent sa atong Honorable Mayor Jane Plaza. And then sa tanang mga kagawad nga na dinhi o sa atong pinalangga nga Dr. Ever forever ang ngalan forever yun no kani si Ever o kini si John di gini siya matiguang kay bata pa man niya bisag matiguang na ni bata pa gapon so si Ever forever si John bata pa perme no bata forever lang duha. Anyway, ang history ni ini kini si Ever o kini si June. Kauban mi ana to sa Bohol kay lagi ako man usa ko ka medical consultant sa Gerson Pharmaceutical Laboratories nga tuwa sa Bohol. Unya dito mi nag-ilaan ni Ever, ambot asa na siya gikan kay basta nag-ila mi dito. Nagtuon man na siya day o kanang daghang kaigiton niya sa kining herbal medicine. Nagsulti siya sa ako nga iyang background nga iyang inahan herbalist sa ila. Ginan po na ko si Ever nga pareha day ita kay akong nanay mo'y doktora sa tibok baryo. Nga gani maapakan sa paakan sa halas kay bundya man to akong nanay. Ding akong anak din napaakan sa halas o ito ang akong inahan kuha din siya dito sa ihang mga butilya dito nga mga dinukdok nga ulahipan, mga halas, mga usa pa kanang bandiha. Unya iya din ang patuluan dito katong ipaak mauli ang gyud. Ang malipong murag mabuhi. Ang iro nga kanang kamatsunog mabuhi hapon. So ang background ni Ever sa iyang inahan o pareha kami background nga herbalist ang among mga inahan. Pero wa na ako nakuha ang libro sa itong mananay. Namatay na lang siya, wa na ako makuha. Pero nasilsil sa kong hahuna ang iyang gihimo sa among baryo. Ngani, kada tuig, panahon na lang Semana Santa, although dili man may, kanya to katoliko kami. Niya, later on, we became Seventh-day Adventist. Pero kada Semana Santa, maglana yun na siya o daghan kayong years tanang sagbot nga makita niya da sa kaumahan taga bukid man no taga palibutan tunig mais na may kuan river manguha na siya dito buwak mga sagbot mga dahon mga gamot mga kahoy basta bisag unsa nya himuon na niya nga ointment kanang nadumduman ako siya maghimo siya ointment maghimo siya glana maghimo siya og kanang pang haplas unya 70 ka klase nga sagbot 70 or more. Would you believe kanang mga kagit-kagit ay nako kanang mga napaakan sa halas napaakan sa iro katura yang gamiton. Nadumduman ako si Ever nga kinilaging ako malagyan professor dito ako medical consultant. Amo na unta ko itong i-launch at itong 4 years ago. Kaning among hibawan. Agoy, kay amo ang burst inspirer nga nagkandidato man pagka mayor ba ka to or kagawad ba o mayor. Namatay siya sa Tubuana. Di ba election Mayo? Oh, namatay siya ng Marso or Abril. So, wakit madayon ang among mga plano ni Ever. Apan, sa makananayon, wala muhunong si Ever o research sa kinilaging pagtambal. So, tiyan ko mo kamo, ako, nagtuna ako pagka-medisina. Apan, nakita ko, ngani nga ron, sa pagkakaroon, usa ko ka-professor sa College of Medicine, sa pinakatiguang o pinakadaan nga medical school outside Metro Manila. Kanang gitawag na to og Southwestern University Matias H. Asnar Memorial College of Medicine. Mao kanay primerong College of Medicine
gawas sa Manila. Diha ako nagtudlo karon. Usa ako ka professor diha o itudlo ko ang pinakaduha nga lisod na subject sa medicine. Nga mo ay subject nga kasagaran maayo bagsakan sa mga estudyante, mga doktor. Pangutan-an ng doktor, dok maayo ba kag biochem? Ingnon gyud kaniya nga ay na lang kog pangutan-a kay ako ra nang memorize ng biochem para mo pasar lang ko. So mao na nga subject ang akong ginatudlo karon. I'm teaching medical biochemistry. And the second most difficult subject in medicine mo kini pagtuon sa medical physiology. Kanang medical physiology mo kanang pagtuon sa lawas sa tao. Gikan sa pinakagamay nga cell hangtod sa pinakatibuok lawas, parte sa lawas, sa utok, sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa atong tungol, sa tanan mga parties itong lawas. Sa laktod nga pagkasulti, kung imo akong pangutan-o, sa unsang parte sa lawas, sa unsang nahitabo sa imong lawas, pwede ako makatubag niya na, pwede pa ako maka-explain. Apan sutian ko kamo mga kaigsunan, kaning pagtambal. Ang pagtambal sa sakit, usa ka kultura nga gikan pa kana sa pagsugod siguro sa pagkatao sa kalibutan na ang sakit. Siguro una nato kanusa nagsugod ang sakit, i-trace nato sa history sa Bible nga paghimo sa Dios sa tao diri sa kalibutan perfect. Gihimo pud niya ang tao perfect nga wala untay sakit. Dihang nakasala si Adan o si Eva dito sa Garden of Eden. Usa sa mga pronouncements sa Ginoo gyud dito kang Eva. Karong adlaw kay nakasala ka man, gikan karon ang imong pagpanganak sakit. Muna gi-pronounce sa Biblia. Nga sukad masukat. Mo ko to kay karon ikaw Eva, ikaw man ang nakasala, gikan karon ang imong pagpanganak sakit. Buot pasabot, sawa pa sila ng kasala, mga anak sila pero murabag na libang lang. Nakita ka ng kanding, humagpanganak, kagandagan ang kanding, murag wala lang nahitabo, no? Kay ba kabalo ka, nasayran sa siyensya, sa medical science, na kini di ay magbuntis ang babae. Unya, na matuto ang maong buntis, nga sa kada adlaw niya nga pagbuntis, nag-take siya og vitamin C kada adlaw. Kung iyang matuto ang iyang kaugalingon og vitamin C kada adlaw, gikan sa iyang pagbuntis day 1, ang pagpanganak. Sumala sa sinsya so pagpanganak, dili daw sakit. Nga naman, prueba ni ana, ang kanding, makahimo day ang kanding og vitamin C kada adlaw. 13 ka gramo 3 ka gramo sa vitamin C ang mahimo sa kanding kada adlaw sa lang pagpangaon og sagbot. Ang tao sa kaniadto sa wa pa makasa ang tao, makahimo day kuno ang lawas sa tao og vitamin C. Pwede ba ipaatubang ning electric pan ako kadjud kay murag medyo init gyud. Ipatubang na lang na dire kay o diha, niya ipapundo na lang o steady na lang. Ayo sa kay maigang si ma'am. Balik na Sa ako nang gingon, sa siyensya kini, sa ebidensya sa siyensya, nga kaniadto ang lawas sa tao makahimo di ay og vitamin C. Kay ngano ang vitamin C gikan dae na sa asukal. Ug mukaon ka anang mga prutas, napuwas na ang kuan. Mukaon kag mga prutas, mga gulay, gikan diya sa gulay o prutas nga imong makaon, mahimo man ang asukal sa atong lawas. Tanan natong gikaon mahimo nang asukal. Diha sa asukal, mamahimo dayon kini siya nga vitamin C kada adlaw. Kana kung
kompleto or kana kung ang imong lawas way sakit or perfecto. Niabot ang panahon, ma-imagine mo sa kaniadto, atong i-trace sa Biblia ang giingon sa Ginoo kung unsa iyang ipakaon dito sa Garden of Eden. Ug naa inyong Bible dito sa inyong balay, inig-uli ninyo abriha ang libro nga Genesis kapitulo 1 versikulo 29. Ang giingon diha sa Genesis 1:29, nag-ingon ang Ginoo, ikaw Adan ug Iba mao kani ang inyong pagkaon sa Garden of Eden. Kadto mga sagbot nga dunay liso mao inyong kaunon. Unsa may mga sagbot nga nay liso? Mais, sagbot man ang mais. Naman ay liso. Humay, nanay liso. Kana inyong makaon o the same verse nag-ingon, kutob sa dunay kahoy nga dunay liso, nga kutob sa kahoy nga dunay prutas ug dunay liso, mao kana ang inyong pagkaon. Kung tan-aw nato sa Genesis chapter 1:29, ang gipakaon dai sa Ginoo sa ato, sa ato mga ginikanan nga si Adan ug si Iba dito sa Garden of Eden, walay karne. Wa igay karne, wa man ingon ito pangisda mo. Wa pud nag-ingon ang Ginoo nga ug mangaon mo magluto. Bes kung saon nimo bali-bali ang Biblia gikan sa chapter 1 paing sa katapusan, di gyud ka kakita nga sila ni Adan ug Iba nagluto. But pasabot sa kaniadtong mga panahon, ang pagkaon ra gyud, prutas ra gyud ug mga liso-liso. Tanaw na to ang mga langgam, nagluto bagud ang langgam. Kaysa kuno nang kakita sa langgam. Ang langgam, ang lupa din na sila, makakita silang prutas nga hinog o tuhakon nila. Unya makakita silang mga liso-liso, ila pong tuhakon. Kaya nga no, maunay pagkaon nga gi-order sa Ginoo nato. Kay kining mga pagluto, wa gyud na sa kaniadto. Ngano ngani kaniadto sa ila wa may eskwela, wa may opisina di atos garden, wa mo poy uwan. So higda lang sila dito sagbot. Dugay sila mangmata kay wa may dalian. Pagbatas buntag ingon sa garden, manguha na kuno prutas, mangaon. Mangaon. Way magdali kay wa may nagklase. Wa may mingon oy pagdali diha kay mga late mo sa klase, wa man diha di ba? Pagdali mo kay mga late mo sa opisina. Wa sa ato pa kaniadto ang kinabuhi kiniadto simple life. Walay luto, manguha lang sila prutas, katunay mga liso-liso, na ay mga prutas, maura ilang pagkaon. Maunay pagkaon sa Garden of Eden. Busa kung atong tan-awon ang ilang mga edad niadto, niabot gyud og 900 kapin. The oldest man recorded in the Bible survived for 969 years. Kinsa man na siya? Methuselah. Si Adan, nabuhi siya 960 years. Katong ato karon may lang moabot og 60, no? Ang iya 900, no? So, kung tan-aw nato, kaniadtong mga tao nga nangaon lang sa way luto-luto, nya prutas ra, mga liso-lisura, unya walay stress, walay trabaho, walay kidalian, perting tag-asa ang ilang kinabuhi. Ha? Tulog ra kaon ra gid sila. Busa ka ng mga tapulan, mataas kinabuhi ana. Wow, tulog kaon ra man, no? Pero kana tinuod bitaw na kay akong inahan, trabahante man tong akong inahan. In taon namatay siya sa edad nga 77 o 76. Pero kato iyang kinamagwangan nga tapulan, uy namatay sa edad nga 24. Yung ko oy may dinhi tapulan. Yung kung ingon na mo istorya-istorya mi mga anak ba. Ngano man atong ayaan nga dugay lagi na namatay. Ini itong iyang isa namo kaayaan siya nga. Unsao nga kanang munay pinakatapulan namong igsuon. So kanang mga tapulan nga way trabaho nga tulog kaon ra, ang taas niya kinabuhi. Pero why nada, no? Anyway, motong taga silang kinabuhi dito. Nga naman, wa man sila walay stress. So kaniging stress usahay mo no. Maunay hinungdan. Ngani kung imong basahon sa history sa medical books, isa sa mga dako kay hinungdan nga magsakit ang tao tungod sa stress.
Kung imo pong basahon sa medical journal, usa sa mga hinungdan nga nahimo ang cancer, stress. O sa hinungdan nga sakit ang imong kasing-kasi, stress. O sa hinungdan nga natiguang imong naong, uy, mari, natiguang lagi ka karon. O lagi ka stress. Una-una, kanang stress, usag na kadako kayo nga hinungdan sa kadaghan nga mga sakit nga ubod sa atong lawas. So atong balik ta dito sa kahimtang ni Adan ug ni Eva. Tag-as ilang mga edad, abot sila 900 years nga naman, simple ang ilang pagkaon. Sa diyang niabot ang panahon, nahibaw-an man nato sa record sa Biblia, nga tungod sa sala sa mga tao, nasuko ang Dios. Sa akong ipalunupan ang tibok kalibutan, katong flood of Noah, tinuod ka na. The Bible recorded that during the time of Noah, ang mga tao, taas na kayo ang ilahang mga, o daghan na kaislag mga sala, nasuko ang Dios. O iyang ipalunupan ang tibok kalibutan. Nagwali si Noah, siya nga, pag inulsol ka mo, kay, muabot ang panahon, maglunop, imalito mga tao. Nga ano maglunop, nga ang galing ulan. Kaya kaniya tuwali ulan. Sa Garden of Eden, kanang ilang ang nag-water sa Garden of Eden, mga yamugra. Kana ba itong inikabutag sa iyo, nakita niyo sa mga masagbot nga na ay mga magtulo ng mga tubig. Maura na ay magyamugra ang nagdilig. Ngunong pagwali ni Noah nga, nag-inom na Noah, ipagwali sa mga tao nga maghinulsol sila kay, ug di sila maghinulsol, ako silang lunupan. Noah, paghimo daan og barko, unya dito ra pag ang katawan na itong barko ha, kinsa po'y mutuom sa kay barko, nga ang barko to mas paas bukid gihimo. Ito nabuo ang mas Noah. Ipasakay tas barko niya tuas bukid gihimo kay Mount Ararat man to. Unya, giing na ng mga tao nga pag hinulsol kamo sa inyong mga sakit. Sakit. Pag hinulsol kamo sa inyong mga sala, kay kung dili kamo maghinulsol, pagalunupan sa Dios sa kalibutan. Pagwali ni Noah nga maghinulsol, iyan ang mga tao, wa ka mabuang, nga nung maglunop, nga wa may uwan. Busawagin sila naminaw ni Noah. Hangtod niya, abot ang panahon, nga sumala sa gisulti sa Ginoo, nga kaywa man sila hinulsol, nagsugod ang ulan, og ni baha, og ang tubig sa tibuok kalibutan nilagana for 120 days. Uy, kapina sa pila ka buwan. 4 ka buwan. 4 ka buwan nga nalunupan ang tibuok kalibutan og tubig. Busa, walay tanom nga nabuhi. Dito nagsugod og ang tao. Naging mas Noah nga Ginoo, kung sa may mong kaunon. Inang Ginoo ayaw kagool. Kay katong nanaka na sila, katong nagsugod na ang ulan. Awa pa nagsugod ang ulan. Ipasaka mas Ginoo ang mga mananap. Pagpila ganito ang limpyo nga mananap? Pito-pito. Ang mga limpyo nga mananap, kipasaka niya tag-pito-pito. Pero ang mga hugaw mananap, tag-duha-duha ra. So kanang hugaw nga mananap, na nakita nimo sa Biblia na sa Deuteronomy chapter 14 o sa Leviticus 11. Nganong ako ning gisulti karon kay dunay kalambigitan kini sa atong pagtampag pinaha niya atong alternative medicine. Na kung magsugod na ganita og panambal, ato ging still sa tang una-una, dili gyud ta mangaon og mga pagkaon nga gidili sa Dios. Naag na sa Biblia. Kung inyong abrihan ang inyong mga Biblia, pag-uli ninyo, naa sa kapitulo 11 sa libro ni Leviticus. O naa sa kapitulo 14 sa libro ni Deuteronomy. So Deuteronomy 14 and 11. Nga naman, dihang nagyang ngaw-ngaw na siya ni Noah, Ginoo, sa may mong kaunon nga nahurot naman o kang matay ang mga sakpot kay nalunupan man. Yan ang Ginoo. Ayaw kagool. Pakaunon ka kamo sa karni, apan mao kini ang mga mananap nga mahugaw, mao kini ang mananap nga limpyo, ay inyong pwede makaon. Kusa kung sirtihan ko kamo, doon na gyoy gidili sa Dios nga pagkaon. Nga naman, doon na siya gimarkahan nga limpyo o hugaw nga mananap. Nga ano ako ning gisulti, tungod kay sa akong pagtuon, tuon ko. Nga naman, nga ang isda nga way himbis o way kapay, di man ipagkaon sa Ginoo, naana sa Biblia.
Ayaw kamo og kaon sa mga mananap nga naa sa dagat, sa tubig, nga walay himbis o walay kapay. Mao ni. Ako ang gitunan. Kung tinuod ba ng Ginoo, kana day mga mananap, labi na gyud ang isda, nga walay himbis o walay kapay. Kung unsa kahugaw ang tubig, mao pud kahugaw nilang unod. Nga naman, wa man sila himbis. Tanang hugaw, musunod man dayon sa ilang panit. Musunod dayon sa ilahang unod. So, unsay hugaw na sa tubig, naapod sa ilang unod. Apan, ang isda nga nahimbis, o naikapay, mabantayan nga ni sa isda nga, murag na hugaw man yung tubig. Kaya naamay sila ikapay, maglangoy sila sa lugar nga wala na'y hugaw. Unya, ang hugaw po, pananglit, dunay hugaw sa ilang surrounding, dili po makasulod ka na man sila'y himbis. Muagi pa man silang baba. Unya ka na sa atong baba, basta muagi sa atong baba, muabot sa tinai, muabot sa atong stomach, na may acid, so mamatay gihapon ang mga kagaw, mamatay, mabungkag ra gihapon ang mga hugaw nga naa sa palibot nga ilang gikanan. Buot pasabot, ang isda nga naay himbis, limpyo ang iyang unod. Nga naman, kuagi pa man ang iyang pagkaon dito, limpyuhan pa man. Whereas, katong mga isda nga walay himbis, unsay kahugaw sa tubig, mao'y kahugaw sa ilang unod. Unya, unsa may kalambigitan sa kapay, ang dunay, mga mananap nga dunay kapay, masinhutan nila, mabantayan nila, uy, hugaw naman ang tubig, kay siguro na inalibang dito, na naglabay dito, o mga pollution, mabata niya, polluted naman ang tubig, magsibog na din sila dito sa lugar nga wala na'y ugaw. Muna ilang purpose nga naa sila'y kapay. Muna nga, biyasa akong pagtuon, nakita na ko nga, ang sulti sa Dios tinuod yun. Nang-ingon siya, ayaw kamukaon sa mga mananap, nga mooy, nga walay himbis o walay kapay, kay sila mahugaw. Ang tinuod, science revealed that these animals nga walay himbis o walay kapay are really dirty. And science affirm the mechanism behind nga nung hugaw sila. So, sa laktod nga pagkasulti, usa sa mga hinungdan nga nung namubo ng atong edad, dihang nagsugod na ang tao og kaon og karne. Wala na mga makaon, usa ang Ginoo nag-allow na lang og kaon og karne. Doon ay mga karne nga atong pwede kaunon. Pero ang problema malanggod karon sa ato, o sige, usbon ko, sa dihang ni kaon sila og karne, nagsugod na dayon og kamubo ang edad sa tao. Ngani si Moises, pila edad ni Moises, niabot na lang siya 120. So, kato si Moises, pwede po din ang stressful gahi magkay ulo ng mga Israelinhon. Tiyan mo ba ka nang nag-ingon ang Ginoo, Ginoo, nga nung imo man mangidila din sa Ehipto, nga gihimo man minimo nga mga ulipon sa mga Ehiptohanon. Luwas sami Ginoo, ipadto mi sa imong gingharian, sa imong kana, sa Kanaan. Iyan ang Ginoo, sige. Ako kamo kuhaon gikan diha sa Ehipto, dadun ko sa land of Canaan. Pero pagdala sa Ginoo ngadto gikan sila sa Ehipto, paingon sa land of Canaan. Ang distansya kuno sa Ehipto o ang distansya paingon dito sa Kanaan nga gisa sa Dios, kuanra na 400 kilometers. Mura lang siya gikan sa Butuan paingon sa Cagayan. Pero kabalo ka ba? Tungod sa kagahi silang ulo, sa kanang distansya 400 kilometers, niabot sila dito sa Kanaan 40 years. Tungod sa kagahi sa ilang ulo. Mo nang si Moises, stressful kayo. Kaya nga no, gahi kay ulo ang mga tao. Ingon ang Ginoo mo ni buhata, ingon ang yung Moises dito mo ni buhata, gahi kay mga ula, di may matuan ni mo Moises. Muna yung taon si Moises, namubo ang iyang edad, wala na niabot og 900 tungod sa stress. So number 1 ako nga mensahe karon ninyo, aron makuwang-kuwangan ang atong mga sakit. Ayaw mo pag-stress. Ayaw gyud mo. Bahalag way makaon, smile. Abi nimo, kaning mo na gitawag sa kanta usahay nga, smile though your heart is aching.
Kaya nga no, kana po nung pagkatawa, tutian ta mo sa scientific behind it. Ang dugo sa tao, 7.4 ang iyang pH. Normal na siya, physiological. Ang characteristic ana sa science, gitawag na siya alkaline. Basta alkaline gani ang dugo sa tao, taas imong kinabuhi nga naman. Walay cancer nga motubo sa alkaline nga dugo. Muna inyong utang ha, utrohon ako. Walay cancer nga motubo sa lawas sa tao kung ang imong dugo alkaline. Kalo ba mo mga kaigsunan? Ang kanang lana namo ni Eder o ni John. Ang numero 1 karakteristik ana nganong dali ra mo mulian. Kung ingon dayon mo nga tulo ka adlaw pila lang ka oras mo ulian mo kay kanang lana namo alkaline kana. Palakpakan natin yan. Sa diha pa lang daan, sa pagtumar pa lang nimo sa lana, alkaline na daan. Busa nga pag-abot dito sa imong dugo, oy, ang mga dautan nga cells mga matay nga naman cells that are abnormal will really die in alkaline medium. Munang mutang na ta nganong makauli maning sambal, nganong makauli man ang lana, aside from the fact nga sultian ko kung tinuod ang tinuod nga medisina naa sa mga herbs ngani sa medical therapeutics sa pharmacology. 70 to 80% sa mga tambal karon gitun-an kana gikan kana sa mga tanom. Ang mga molecules nga naa diha mo'y gitun-an, mo'y gi-model nga mahimong tambal. Para sa labad sa ulo, para sa sakit sa tiyan, para sa kalibanga, naa kanan sa tanom. Tusa kung gani kung magkalibanga ta. Oy, paglaga dito dahon sa mangga, pagkuha sa dahon sa star apple, isagol nimo sa dahon sa mansinitas, unsa pang mga dahon nga imong lagaon, imna mawala ang imong kalibangan. Nga naman, kanang mga tanuma, doon na sila mga medisina. Because medicines come from herbs. Although I am a doctor, I believe in the power of the herbal medicine because tanang medisina gikan sa mga tanom. Busa nga, dili na ito ikatingala, kay kani among lana ni Ever, o ni mana ni John, naatanan diha ang tanang klase. Nga naman, dunay sa pagtuon na, sa pagbasa nako sa, kaya ako expert nako sa pharmacognosy. Pharmacognosy is a field in medical science. Pharmacognosy is the field in pharmacology that can recognize the active components sa mga tambal nga naa sa tanom. Muna diya sa tanom, sa mais, kay ba ko asa sa mais ang makapawala o sakit sa tiyan. Naa sa iyahang. Kana iyahang, ano ba? Buhok. Lain-lain nga parte sa tahon, lain nga parte sa tanom, lain-lain og aktibidades. Busa kaning lana namo, ayaw mo katinga, naisagol diha, gikan na sa dahon, ang uban gikan sa buwak, ang gikan sa ihang gamot, gikan sa ihang bark, tanang parte sa lawas. Nga naman, kung imo kining isagol ang iyang mga parte in a correct proportion, ha? Correct, ha? Dili kay pataka lang ka o pamutang sagol. Kaya kinahanglan doon na siya isagol nga insakto, nga dili masubrahan kayo. Masubrahan ni basig magkalibanga ka. Usa-usa na ay mga usahay mga yanta nga, anong nagkalibanga ka man? Sa nasubrahan lagi kong kaon sa abukado? Naay joke ni anak. Sa kabata na ingon nga, Doktor, sakit kay kong tiyan. Yan ang doktor nga, saan na yung gikaon, nagsakit mo ng tiyan. Yan ang, Doktor, nagkaon mong kung kamuting kahoy. Yan ang doktor nga, mo na. Kay gumukaon ka kahoy. Kung kamuti, ayaw isagol. Ang joke. Muna usah. Kamuting kahoy man yung gikaon, muna sakit kay kamuti o kahoy. Mutong yung doktor, aron di mo sakit yung kiyan. Kung kamote. Kung kahoy. Ayaw isagol. Ang but pasabot ng santok yan mga kaigsunan, mao kini. Nga sa kada medication nga atong ihatag sa katao sa iyang kasakit, doon na kanay correct proportion. Doon na isa insakto nga party
nga dunay sagol nga insakto nga pamaagi ug unsa po'y gamiton sa pagsagol aron ang katong mga active components nga makapaayo sa maong sakit naa sa ihang correct proportion. Maunay pinakalisod nga parte sa herbal medicine. Nga naman, kung ka kanang dahon, kanang tuba-tuba, makaayo na. Oy, kauna ang liso, di ka ba mahilo? May ka tuba-tuba, makaayo na sa mga piang, makaayo na sa cancer, pero kauna ang liso, matay ka. Nga naman, dili tanan. Kinahanglan, doon ay gitawag na to of discernment. That is why in medical therapeutics, kining pagpanambal, sumala sa history of medicine, kaning pagpanambal, dungan kini sa history of the human society. Dili maklaim sa medical doctors na sila lang ang pwede mo tambal. Dili. Nga naman, even in the olden times, naanagyudaan ang mga quack doctor. Naanadaan ang mga alternative doctor. Because that kind of medicine evolved together with a human society. Masuma, sa kada barangay na agyo may inhanga, kinsabay manghihilot dire. Ngayon dito adto kay manghilot na si Piang. Adto dito ni Ever, kay tuwa dito Ilana. Adto dito. Nga naman, in every society, there is always God-given person. God-given talent. So, it can be used for the survival of mankind. And so, let us be happy. I would like to tell you, the importance and efficacy of herbal medicine cannot be discounted. Ayaw ingon nga, kuan man na, di man na siya doktor. Kuan man na siya, herbalist man na siya. Oy, ang walay diferensya sa ordalis o sa doktor. Ano? Kanang doktor, nagtuon na siya pagka-doktor para malisensyahan siya. Pero sa kahibaw sa pagtambal, mas daghan pag mahibawaan ang mga tao nga naa sa baryo, katong herbalist, kaysa kadang doktor nga nagskwela. Nga naman, these are limited. Ngani, maglagot ka ning conventional medicine, dili kanila tambalan o kanila gipadiagnose. Nakagasto na ka sa MRI, nakagasto na ka sa X-ray, 100,000 na wa pa'y tambal. Yung ato ka sa hospital, nahurot na imong kwarta kay puro ra diagnosis. Magpa-MRI, magpa-X-ray, magpa-laboratory. Pila na imong gasto? Niabot na og 100,000, wa pa'y tambal. Di ba? Tinuod, dili. Tinuod. That is why nagpasalamat ko sa itong testimony ni Sir at sa kantong ingon mo nga wa na sila nakatilaw sa hospital. Tinuod. Si Dato Kalinaw. Asa mo si Dato Kalinaw? Salamat kayo sa imong testimony. Sa tanan nga na testimony, I was really touched. And I affirm of what you believe in. Nga nung unang-una, usahay ang medicine kaning sa medical therapeutics. Mayroon dahil ng doktor, ayaw mo og inom o bisag unsa nga mga herbal kay madaot mo. Dili ka na tinuod. Kana nagsulti lang sila ana tungod kay gusto nila nga ang ilang tambal mo'y mahalin. Kaya nga naman, ang doktor baya i-prescribe na sa komisyon. Ipadala siya doktor, ipadala ta ka sa Amerika, ipadala ato kag Manila, wa kay problema sa imong aeroplano, sa imong hotel, etc. etc. Busa-usahay mag-wonder ka, bisag ang imong sakit layo ra kayo sa imong sakit mao kini ang tambal nga iyang gihatag layo ra kaayo. Nga naman, prescribe lang siya prescribe kay gisugo man siya pagka-prescribe. There are doctors that are not true to their oath of Hippocratic oath. Ang ilaha lang is to earn money. Di sila unya ingnon pa dayon ka nga ayaw pag tumar og mga herbal tungod kay kanang herbal makadaot. Oy, wa sila kahibaw. Nga kumusa man gani karon daghan na kay dialysis tungod sa mga maintenance. Kani adto gamay ra kay tawo mag-dialyze. Karon daghan na kayo nga naman tungod sa kadaghan sa maintenance drugs.
One time niya ako na ako ipalit sa mercury drug. May babae nga nagbitbit o usa ka puntil nga usa ka plastic bag puno gid ka is medisina. Kung unsa man na imuhang gipampalit siya nga. Abi nimo dong akong maintenance. Unsa man ang imong maintenance, ma'am? Maintenance sa high blood. Maintenance kay kung maintenance sa diabetes, maintenance sa arthritis, tanang itis na dito. Nya katawan na ba? Basta na kay diabetes, na kay high blood. Nga naman, kung diabetes ka, pilit ang imong dugo, kaya naamid ang asukal, sulay kunog butag latik. Di ba asukal latik? Kung daghang kag asukal, ang imong dugo murag daghang latik, tungod sa kalapot, muna ang number 1 nga ihatag sa imong doktor, pangpalabnaw. Nga naman, ang tao nga diabetic, pilit ang dugo. So, tagaangkag palabnaw sa dugo. Unya, diha sa pagpalabnaw tungod kay lisod man siya og circulate, or kanang dugo nga diabetic, lisod mag-circulate, tagaan po ka o pampainat. So, inaton ang imong ugat aron makasulod ang dugo. Ikatulong ay ihatag sa doktor kay diabetic ka, aron ipahinay, bomba ang imong kasing-kasing, aron dili mo taas imong blood pressure. So, sa lakot nga pagkasulti, kung diabetic ka, tagaan ka o tambal para sa sakit sa kasing-kasing, dili para sa imong pagka-diabetic. Ang kasagaran nga ihatag sa doktor nga tambal sa diabetes para sa kasing-kasing. Dunay isa ka panahon. Dunay isa ka pasyente na ato sa akong klinik niya sa doktor, dugay na gyud akong diabetes, doktor. 5 na katuig. Iya dayon din siya tunol sa iyahang resita. Hindi siya. Doktor, mao man igihatag sa akong doktor nako nga tambal. Pagtanaw nako sa iyahang resita, ingon nako, ma'am, kaning imong tambal, ma'am, sakit nimo, ma'am? Sa diabetes, doktor. Inko, kaning imong resita, walay bisag isa nga tambal nga para sa diabetes. Ang tanan imong tambal para sa imong kasing-kasing. Siya nga, maubitaw, doktor, natingala ko. Inko, unsa man iyang giingon? Ingon din siya nga, nag-ingon man gud ang doktor, nga kining diabetes, di na maulian. Busa, ang iya na lang reglahon, ang imo na lang high blood. Which is actually a wrong paradigm, sayop nga pagka-interpret, sayop nga pagkatabal, kaya ano, ayaw gyud og tuo ang diabetes, di maulian. Ayaw gyud og tuo. Tungod sa akong pagtuon, kanap itong mga doktor karon nga ako mga kauban, akong gilikturan, inko kamo muna nakadaot ninyo. Kay inyong edukar ang mga tao nga kanang ilang mga sakit dili na maulian aron magsige og palit og maintenance drugs. Sa katao nga nagdiabetes after how many years of taking the medicine? Ako'y pasyente sa Dipolog. Yung siya, doktor, 10 years na akong diabetic. Tanan nga tambal nga prescribe sa ako sa doktor akong gituman. Apan ngano nga kada adlaw nagkaana na ako kaluya. 10 years. Busaginan ako siya, ma'am. Ako sa imo, ma'am, ilabay nimo tanang medicine. Mao kini ang imong gamiton. Alternative. Mga sakbot, mga lana, inom og daghang tubig, simple nga pagkaon. Kaya ano, the food that is very simple and it's prepared in a simple way is the most healthful food in the world. Ang pagkaon nga mo'y pinaka-simple nga pagkaluto, mo'y pinaka-healthy nga pagkaon. Kana ba kuha lang kag udlos ka kamuti, imura ng lapuhan, do'y dito butangi og ginamos, butangi di kamatis, oy, impas na lami kaayo. Pero yun ang muna'y pagkaon sa pobre, pero sulti ata ka, muna'y pinaka-healthy food. Dili ka na spaghetti, adobo, mga usapan ng ubandiha nga makapa-high blood. Suma, ang mga tao ni adto, basta gani sakit cancer, dato na siya. Kaya nga no, ang kandato rin maka-afford karne. Kaya cancer is a disease associated with meat. Sa history, in the cancer study, it is closely associated. 99% of cancer is always associated with meat eating.
Kaniya ito nga karne, ang mga dato ray maka-afford sa karne, ang cancer nga sakit pang dato ra gyud. Pero karon kay ang mga pobre maka-afford naman busa ang mga dato karon udlos kamo tinanging kaon. Mabali na ba? Kadi mahadlok naman sila mamatay kay di niya nila ma-enjoy lang kwarta, no? Paano sisusigan ni mo ang mga dato? Oy, mga simple ang pagkaon na. Pero mga pobre, oy, lechon, adobo, sakiti. Yan, sa padiha. Tanawa, ang tanang sakis dato, ito na sa pobre. Mga kaigsunan, we have a wrong attitude. We have wrong appreciation of what really is the correct way, the correct lifestyle. So, tihan ko kamo sa tinuod. Muna ang epektibo ang tambal na mo ni Ever. Nga naman, 90% according to the British Medical Society in United Kingdom, 90% of the disease is due to a dirty colon. 90% sa mga sakit tungod sa kahugaw sa atong tinai. Kung unsa kahugaw ang imong tinai, muna kahugaw ang imong dugo. O diha sa hugaw ang imong dugo, magsugod ang imong allergy. Nga sige pangatol, ang dagan na kaon, hindi mao. Dili unta pakanon, kaon man. Muna daghang kaayo. Unsa kahugaw ang imong dugo, magsugod dito ang allergy. Unsa kahugaw ang imong dugo, dito magsugod ang sakit sa atay. Nga naman, ang atay, mao'y organ sa lawas, primero gyud nga mulimpyo sa akong dugo ang atay. Ibahin-bahin sa atay asa ang ilabay pa ito sa tinai. Ilabay pa yon sa panit. Ilabay, ang atay ang gasugo niya na. Ang mga hugaw nga ipaagi sa ihi, ilabay na sa atay ngadto sa kidney. Busa ka ng atay o ang kidney, gaistorya na sila. Ingon sa atay, hoy, ikaw utok, ingnaragon na imong kuan, kaugalingon, nga dili sige kaon kay ngano, daga na kay hugaw, no? Na ilabay nga dito, puno na dito ang kidney, naglisod na og filter. Ang tai, ang tinai, naglisod na og hipos. Tanang patay nga, kay kada adlaw na ay mga matay nga, mga cells at lawas. Kabalo ka ba? Ang kanang pula nga dugo sa atong lawas, 120 days mamatay na siya. Kanang panit na to, kada itong panit ba? Kada 28 dias, mapulihan dahil na. Muna ka na bitong sige taglugod-lugod, abi na itong hugaw na ikas gawas, dili. Kanang maglugod, tagining kaligo, inuglugod na to, gika na sa patay nga mga cells sa imong lawas. 30% sa abog sa inyong balay, dili nagikas gawas, gika na sa abog sa imong panit. Kanang mayab-yab ka sa habol, unlan, manili ka sa inyong balay, gika na sa mga tagak, nga patay nga cells sa imong buhok, sa imong. Because every day, our body is dying. Kanakasala lagi ang tao. So, because of this, there should be replacement of the cells every day. So, kada adlaw doon ay mga matay, mga cells atong lawas nga kinahanglan, limpyuhan sa atong atay. Gikan sa atay, nganong importante man ang atay? Kaya ang atay, ang maghimo og mga amino acid, nga makahimo og protina. Kaya ang protina sa mananap, lahi sa protina sa tao. Ang protina sa beans, alangan ng pagkaon nimo beans, gihapon na nasa imong panit, dili wali. Kanang protina sa beans, inigagi sa imong tiyan, yan ang tunawon, himo niyang amino acid, ipasa dayon sa tinaing, dito sa atay. Aron katong amino acid nga gikan sa tanom o gikan sa mga protina sa plant like beans, sa padiha, tofu or vegemite or whatever, pag abot dito sa atay, katong amino acid nga gikan sa tanom, himo niyang amino acid nga para sa tao. So the liver is the one transforming the different materials, the food we eat. Munang pinaka-busy nga organ sa itong lawas, atay. Pagkahuman ni ana, di magmadaot na si atay, o si atay, madaot, ang musunod o kudaot, ana ang kidney. Nga mga kaisunan. Tanan, tambal, nga gihatag sa doktor, muagi gyud na sa atay. Gikan sa atay, muagi sa kidney.
O gikan diha malimpyuhan ang atong dugo. Muabot ang panahon kay napuno lagi kag maintenance drugs. Naakay sa usa ka tawo na usay may kag naakay napulo ka maintenance. Usay may tabo. At the end of so many days or so many years, moingon dayon ang doktor, "Ma'am, ang imo bang dugo, ma'am, taas naman kayo ang SGPT, ma'am, bot pasabot na lata na ang imo atay." Ato sa laboratory, moingon na dayon ang doktor, "Uy, ma'am, taas naman kayo mong creatinine. Bot pasabot, kanang creatinine, mao kanang enzyme, nga gikan sa hugaw sa atong lawas, nga ilabay unta sa kidney. Na kay di naman kalabay sa kidney, kay daot naman. Busa, taas na kayo siya sa imong dugo. May na siya, taas na kayo ang imong creatinine. Naingunayan ang doktor, bot pasabot, daot ang imong kidney. So karon, after maintenance drugs, maintenance everyday, maintenance, one day mo yun ang doktor, "Ma'am, dili na ko makapadayon og tambal nimo o dili na ka mag-dialysis." Nga naman, tungod sa maintenance drugs. Nga niagi sa atay, nga niagi sa kidney, nga mo'y hinungdan sa ilang pagkadaot. Pusa, dili man ako mong ingon nga ayaw ka mo og tumarong tambal for emergency purpose. Surtian to ka mo. Dunay purpose ang ubang medisina for emergency purpose. Pero that is not intended for maintenance. Why? Because that drug is only for temporary relief. Kaya ang tinuod nga nagtambal sa atong lawas, ang atong lawas ra mismo nga gihimo sa Dios. Because when God created our body, He created it perfect, so much so that our body has the capacity to heal itself. So tiyan ta mo daan. Niya ihimplo sa, gihimo sa Dios nga atong lawas, magtambal na sa atong kagalingon. Mani. Inig masamad ka, ang sa mitabo, muhubag. Unya, paghubag, sakit malagi, dili ka kaayo kalakaw. Giimbitar ka sa imong pre, ma'am, manglakaw ta. May hinay ka sa imong amigo, di sa kumuglakaw karon kay nihubag akong tiil, busa nga dili ka kalakaw. Ngunang yun siya nga, di lang sa kumulakaw karon ka nihubag. Uroy, ugwa patugi pahubag sa Ginoo, tuwa ka, naglakaw-lakaw ka unta, nagsamot unta, kadaot ang imong tiil. Di ba ang pagkahubag? Ang paghubag sa atong pagkasamad, dihang nagkasamad, unya muhubag na siya, ayaw katingala na, kay that is a healing process. The Lord instituted it para nga maglikay ka nga, dili to siya madaot. Kaya nga no, kana dahil paghubag, mao kana pinaagi, pamaagi sa atong lawas, nga maulian ka. Nga naman, during the inflammation, the body will release histamine, the body will release the prostaglandins, para nga mo, adto dito ang white blood cell, para maayo ang maong pagkadunot or pagkadaot. So in other words, inflammation is a process of healing. Another healing process. Kana bang masamad ka, o ka nagsuroy-suroy ka, nakakuha kag daghang bakterya sa merkado, nakakaon ba ka kagputo nga na ay hugaw? Kay lagi ka ng mga baligya sa Daplins Kalsada, naatanan din ang lupad ng mga hugaw. Nga naman, tanan ba tao yan? Kunya ka itong mga kulihad na nga ligsan sa ligit, sa jeep, sa tricycle, niya nauka, pagka hangin, tuwa, naglupad-lupad na dito ang tai, ang kulihad, nagtugdon dahil dito sa pinirito, nga imong gipalit diha sa Daplins Kalsada. Pag uli sa imong balay, ilantan man ko. Nakakaon ka na dahil o kulihad. Nakakaon ka na daghan ka ni ngaon manaan ng mga pagkaon nga Daplins Kalsada. Ayaw gid mo po na. Now, why is it that kung makakaon ka og hugaw o daghan ang bakterya sa iyong lawas, maghilanat ka, mauni. Kanade ang atong dugo, nagitawag na ito na og white blood cells. In particular, naay white blood cell diha nga, makaila sila nga hugaw na or kagaw na, ila rin ang kaunon. Ngunang gitawag phagocytic cells. Ipagkaon nila sa maong kagaw, naay mo gawas nga interleukin, nga muadto dito sa atong brain, hypothalamus, kay diha sa atong hypothalamus, katong interleukin nga gikan atong bakterya nga, gikan atong white blood cell nga nikaon o kagaw,
nagpagawa siya og interleukin nga moadto sa imong dugo, nga moadto sa imong circulation, ug moadto sa imong utok, unya dito sa hypothalamus. Kanang hypothalamus sa atong brain, that is the thermal center of the body. Inig ma-detect na niya katong white blood cell nga ni kaunon, gawas man itong interleukin. Katong interleukin, moabot to sa imong hypothalamus, i-adjust dayon sa imong hypothalamus ang imong temperature aron hilantan ka. Diha sa paghilanat, mutaas na gani ang temperatura sa atong lawas, mudaghan og samot ang atong white blood cells. So kana din hilanat, gituyo din na sa Ginoo aron mudaghan ang imong white blood cells. Diba? It is fever ang hilanat, usa ka pamaagi sa Ginoo nga aron mudaghan atong white blood cells aron dali karama ulian. Di ba tinuod man sad no gihilantan ka, giingatan ka, manurong ita day ato ta sa disco, may inday ito nga adi lasa ko mo ato karon kay gihilantan ko. Di ba tulog ka, nagsamot ka naulian kag dali. Kaya nga naman, wa man ka nagsuroy-suroy. So kanang hilanat, ito yung nas Ginoo aron magpuyo kas balay. Nga dili ka maglaag-laag. Kaya ron sa winana, the healing process with very, very efficient, it would continue. My brothers and sisters, the importance of herbal medicine in treating systemic chronic disorder cannot be discounted. Why? Medicines are from herbs. And the number one medication intervention is first to cleanse the kulod. Kasi ako nang giingon, 90% sa sakit sa tao tungod sa kahugaw sa atong tinai. Busa nga, makita nimo dire sa atong medication regimen, nga kung ikaw tagaan ka karon og magical oil, kung sa tawag na magical oil, naanatanan diha ang mga medication para sa tanang klase sa sakit. Sudian mo, tanang klase sa sakit maana di. Nga tambal sa tanang klase sa sakit maana diha. Ikaduha, tungod kay nagsakit ka man, gilimpyuhan ang imong tinai aron katong mga